Pinamanahan ng biyenan kong si Aling Carmen ang 2 hipag ko ng tig-1 bila at 1 lote na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Pagkatapos, humarap siya sa akin. Wala na akong pera. Anak, pasensya ka na. Malamig akong ngumiti. Itinigil ang buwanang sustento na nagkakahalagang 200,000 piso para sa mga gastusin at bayarin sa ospital. Nagkagulo ang buong pamilya ng asawa ko. Ang hapunan noong gabing iyon ay tinawag na celebration dinner, maganda pakinggan. Ngunit pagpasok ko pa lang, ramdam ko na ang lamig na bumabalot sa buong bahay. Sa makintab na mesa na gawa sa kahoy, walang masasarap na ulam na inihanda ang biyenan kong si Aling Carmen. Sa halip, maayos na nakalagay ang isang salansan ng mga folder na may pulang ribbon at sa tabi nito ay isang ballpen na panlagda na parabang may pipirmahan na kontrata at hindi para kumain. Ang 2 hipag ko, sina Leia at Ana, ay nakaupo na. Panay ang sulyap nila sa mga dokumento at hindi nila maitago ang pananabik sa kanilang mga mata. Kalalapag ko pa lang sa upuan, bahagyang itinuktok ni Aling Carmen ang dulo ng ballpen sa mesa, malakas at malinaw ang boses na tila sinasadyang iparinig sa buong angkan. Ipinatawag ko kayong lahat ngayon para maayos kong mahati ang mga ari-arian para hindi masabing may paborito ako sa huli. Habang nagsasalita, itinulak niya ang mga dokumento papalapit sa 2 kong hipag na may ngiti na parang nagbibigay ng biyaya. Leia, Ana, bibigyan ko kayo ng tig-1 villa kasama ang 1 lote na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Tig-1 kayo para mayroon kayong sariling pundar at maging panatag kayo sa buhay. Agad na nagpasalamat si Leia, ang boses ay sintamis ng pulot. Salamat po, Ma. Alam ko pong mahal niyo kami. Ngunit nagliliyab ang kanyang mga mata. Si Ana naman ay nagkunwaring nagpupunas ng luha. Naiiyak po ako sa tuwa, Ma. Tunay nga kayong mapagkalinga. Tiningnan ko sila ng walang tuwa o lungkot, kundi pagtataka. Dahil kung tunay siyang mapagkalinga, bakit sa mga nagdaang taon, lahat ng pasanin ay nasa balikat ko? Tahimik akong nakaupo, hawak ang mga kubyertos, ngunit hindi makakain. Sanay na ako sa mga drama ng pamilya ng asawa ko, ngunit ang drama ngayon ay hindi ka panipaniwala sa sobrang kakapalan. Sa loob ng ilang taon, ang mga gastusin sa bahay, mga bayarin sa ospital at gamot ng aking mga biyenan, ako ang sumasalo sa malaking bahagi. Bawat buwan, 200,000 piso, regular na parang relo. May mga buwan na sa sobrang pagod, pagkatapos kong magbayad sa ospital, kailangan ko pang umupo sa labas ng hallway para huminga ng malalim para hindi maiyak. Pero sinasabi ko sa sarili ko, matatanda na sila, ang sakit ay hindi naghihintay. Akala ko noon, ginagawa ko iyon dahil sa pagmamahal at respeto, dahil sa utang na loob. Ngunit habang nakaupo sa harap ng eksenang ito, napagtanto kong ang pagmamahal ko sa kanilang mga mata ay para lang isang ATM machine. Tumingin sa akin si Aling Carmen, ang tingin niya ay parang dumaplis lang sa isang ordinaryong bagay at ngumiti siya ng mapakla. Para sa iyo naman, Isabel, wala na akong pera. Anak, pasensya ka na. Isang pangungusap na napakagaan. Binitawan niya ito na para bang dapat pa akong magpasalamat na nag-abala siyang magpaliwanag. Ibinaba ko ang mga kubyertos, hindi nagpadalos-dalos, at nagtanong sa isang boses na kalmado na kahit ako ay nagulat. Wala na po ba talagang pera o ayaw niyo na lang maglabas ng pera, Ma? Sino po ang magbabayad ng bayarin sa ospital ngayong buwan? Agad na nagbago ang kanyang tono, dumilim ang kanyang mukha. Bilang manugang, dapat alam mo ang lugar mo. Matanda na ako. Gusto kong bigyan ng kaunting ari-arian ang mga ate mo para mayroon ka ring matatakbuhan sa huli. Anong klaseng pananalita yan? Tinitigan ko siya sa mata at nakita ko ang inis at sama ng loob. Hindi pala siya naiinis dahil nagtanong ako tungkol sa bayarin, kundi dahil naglakas loob akong magtanong at hindi naging sunod-sunuran tulad ng dati. Ang asawa kong si Marco, na nakaupo sa tabi ko, ay sumingit na parang taga-awat, ngunit ang boses niya ay kumakampi sa ina. Huwag mo nang palakihin, huwag ka nang gumawa ng eksena.
Naghati na ng mana si mama, ibig sabihin, iniisip niya rin ang pamilya. Asawa kita, alam mo namang nahihirapan na si mama. Narinig ko iyon at gusto kong matawa. Iniisip ang pamilya. Kung iniisip niya talaga ang pamilya, bakit niya hinayaang ako lang mag-isa ang pumasan sa mga bayarin sa ospital habang ipinamimigay ang mga ari-arian sa iba at pagkatapos ay sasabihing pasensya na dahil wala ng pera? Tumingin ako kay Marco at naitanong ko sa sarili, hindi niya ba talaga naiintindihan o nagkukunwari lang siyang walang alam? Naging mabigat ang hangin sa hapagkainan. Ang dalawang hipag ko ay tahimik na parang takot na baka masira ko ang kanilang selebrasyon. Muling itinuktok ni Aling Carmen ang ballpen, malamig ang boses, kumain na tayo, napagdesisyunan na ito. Si Isabel naman, dati pa siyang marunong umintindi, hindi ba? Sinabi niya ang salitang marunong umintindi na parang isang koronang tinik na ipinutong sa ulo ko. Tiningnan ko ang mga folder, ang nagagalak na mukha ng biyenan ko at ang nagaabang na itsura ng mga hipag ko. At naintindihan ko na kung tatahimik ako ngayon, tulad ng dati, simula bukas, ang pananahimik na iyon ay magiging isang sentensyang habambuhay na nakabitin sa leeg ko. Malamig akong ngumiti. Hindi malakas, hindi galit, sapat lang para mapatigil ang lahat. Inilabas ko ang aking telepono sa harap nila, binuksan ang banking app at idiniretso sa recurring transfers. Dahan-dahang idinikit ng daliri ko ang screen at kinansela ang automatikong paglipat ng 200,000 piso. Lumitaw sa screen, recurring transaction cancelled. Iniwan ko ang telepono sa mesa, hindi ito tinago. Gusto kong makita nila ng malinaw, hindi ako nagbibiro. Para bang may sumakal sa hangin. Sumigaw si Lea, ang boses ay sintalas ng kutsilyo. Anong ginagawa mo? May sakit sina mama at papa. Agad namang nagkunwaring nagulat si Ana, hawak ang dibdib. Diyos ko, ngayong buwan ang bayad sa gamot at mga laboratory test. Paano mo nagagawa yan? Tumayo si Marco, namumula ang mukha. Isabel, nababaliw ka na ba? At si Aling Carmen ay malakas na humampas sa mesa. Isa kang suwail na manugang. Sinabi ko nang wala na akong pera, tapos ganyan pa ang gagawin mo. Gusto mo ba akong mamatay? Hindi ako tumayo. Tiningnan ko lang sila isa-isa, malinaw at hindi nanginginig ang boses. Simula ngayon, bahala kayo sa sarili ninyo. Wala na akong obligasyong suportahan ang mga taong tingin sa akin ay pitaka. Kung sino ang nagmamahal sa mga magulang, siya ang maglabas ng pera. Huwag na kayong magsalita ng kung ano-anong moralidad sa akin. Bubuka na sana ang bibig ni Aling Carmen para murahin ako, ngunit nagpatuloy ako na parang idinidiin ang bawat salita. Matagal na akong nagtiis para masanay kayong ituring itong isang bagay na natural at ang pagiging natural na iyon ang gumising sa akin. Sakto namang tumunog ang telepono ni Aling Carmen. Lahat ay biglang natahimik. Tiningnan niya ang screen, nakita ang pangalan ng ospital at biglang nanginig ang kanyang kamay. Sinagot niya ang tawag at bago pa man siya makapagsalita, narinig sa katahimikan ang boses ng isang nurse. Ma'am, good afternoon po. Nais ko lang pong itanong kung nasettle na po ang deposit para sa araw na ito. Kung hindi po, mapipilitan po kaming itigil ang ilang treatment ayon sa protocol ng ospital. Namutla si Aling Carmen, ang mga mata ay palingalinga na parang taong biglang nahulog sa bangin. Inagaw ni Marco ang telepono, nanginginig ang boses. Miss, sandali lang po. Nagkatinginan ang dalawang hipag. Ang mga ngiti kanina ay ganap na nawala, napalitan ng tunay na takot. Nakaupo lang ako roon, wala nang sinabi. Isang bagay lang ang malinaw sa akin, kapag natutong magsara ang pitaka, biglang nagkakagulo ang buong pamilya. At alam ko, ang hapunan ngayong gabi ay hindi katapusan ng isang paghahati-hati, kundi simula ng isang malaking pagguho. Nang matapos ang tawag mula sa ospital, para bang naubos ang hangin sa kusina. Hindi na ako nagsalita, hindi na nakipagtalo, dahil alam kong sa mga sandaling iyon, hindi na sila nakikinig gamit ang kanilang mga tainga, kundi gamit ang takot-takot na mawalan ng pera. Sa sandaling iyon, bigla kong naalala
Ang lahat ng nagdala sa akin sa araw na ito, parang isang pelikulang paurong, malinaw ang bawat detalye, bawat salita, bawat mapanlibak ng ngiti. Ang pangalan ko ay Isabel. Hindi ako isinilang na mayaman. Isa lang akong babaeng masipag, regular na, nagtatrabaho, matipid, at marunong magplano para sa hinaharap. Minahal ko si Marco dahil noon, mabait siya, malumanay magsalita, at laging ipinapakitang iniisip niya ang kanyang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ko noon at sinabing, "Sumama ka sa amin. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan." Naniwala ako sa pangakong iyon dahil inisip kong ang isang lalaking nangangako ng ganoon ay responsable. Hindi ko inakalang ang pangakong iyon ay magiging isang palamuti na lang na sa tuwing may problema, ilalabas para paamuin ako at pagkatapos ay wala na. Nang opisyal akong pumasok sa bahay nila, sinalubong ako ni Aling Carmen sa pinto, may hawak na rosaryo at may matamis na ngiti. Hinawakan niya ang kamay ko at bumulong na parang nagkukuwento. "Hindi kami mayaman, anak, pero puno kami ng pagmamahalan. Dito, ituturing kitang parang tunay na anak." Napakainit ng kanyang boses noon. Naalala ko pa na naantig ako dahil lumaki ako sa isang simpleng pamilya at ang tanging hiling ko lang ay isang biyenan na magmamahal sa akin. Inisip kong kung magtitiis ako ng kaunti, magpapakumbaba ng kaunti, magiging payapa ang pamilya. Hindi ko inakalang may mga taong nagsasalita ng matamis hindi para magmahal, kundi para itali ang iba sa utang na loob. Wala pang isang buwan pagkatapos ng kasal, naintindihan ko kung bakit laging mabigat ang pakiramdam sa bahay. Ang biyenan kong lalaki, si Mang Ramon, ay matagal nang may sakit, isang chronic illness na unti-unting nagpapahina sa kanya. May araw na malakas, may araw na hindi. Ang biyenan ko namang babae ay may problema sa puso at sunod-sunod ang gamutan. Ilang linggo lang ay kailangan nang bumalik sa doktor. At minsan ay kailangan pang maospital para maobserbahan. Pumasok ako sa pamilya sa panahong nagkukumahog sila sa iba't ibang gastusin mula sa check-up, gamot, hanggang sa mga biglaang pangangailangan. Noong unang beses akong sumama kay Marco sa ospital, nakita ko ang biyenan kong payat na nakahiga sa kama, pagod ang mga mata. Sinabi ko sa sarili, matanda na, may sakit. Bilang manugang, tutulong ako hanggat kaya ko. Ang pag-iisip na iyon ang nagbukas ng pinto sa mga araw na ako ang naging tagasalo ng mga bayarin. Sa simula, si Marco ay nagpapakita pa ng responsibilidad. Sinabi niya sa akin, "Ako na ang bahala sa bayarin ni na mama at papa. Bagong kasal ka pa lang, huwag kang ma-pressure." Ngunit nakita ko kung gaano ka-unstable ang kanyang sahod. May buwan na magyayabang siyang malaki ang kita, pero may buwan na mapapabuntong hininga siya. Mahirap ang trabaho ngayon. Hindi na ako nag-usisa dahil iniisip kong may pride ang mga lalaki. Baka isipin niyang pinagdududahan ko siya. Hanggang sa isang beses, bigla ang naospital ang biyenan ko. Halos magkandakuba si Marco sa paghahanap ng pera, ngunit hindi sapat. Humarap siya sa akin, nagmamakaawa ang boses, "Isabel, pahiram muna. Babayaran ko agad." Naglabas ako ng pera nang walang pag-aalinlangan, iniisip kong ito ang kahulugan ng pagiging mag-asawa. Hindi ko akalain na ang pahiram muna ay hindi na magiging pansamantala. Naging one-way street ito. Tumatanggap sila at itinuturing itong karapatan. Mula noon, hindi ko na malayang napunta na sa akin ang mga bayarin sa ospital. Sa tuwing may check-up, bibili ng gamot o magdedeposito, sa oras ng bayaran, lahat ng mata ay automatikong napapatingin sa akin. Minsan, magkukunwari pa si Marco na bubuksan ang kanyang wallet, ngunit mapapabuntong hininga lang. Hindi pa ako nakakaluwag. Ang biyenan ko naman ay marahang sasabihin, "Hayaan mo na, anak, matatanda na kami." Kung ano ang maitutulong ninyo, ang salitang tulong ay magaan pakinggan, ngunit para itong lubid na unti-unting humihigpit. Nasanay akong ako na ang kusang nag-aabot ng pera buwan-buwan para hindi na makarinig ng mga reklamo, para hindi na makita ang mga may sakit na naghihintay. Pinasan ko ang 200,000 piso buwan-buwan, hindi dahil gusto kong magpasikat,
Hindi ko ito ipinagmayabang kaninuman. Hindi ko rin kailangan ng pagkilala mula sa kanila. Ang iniisip ko lang, nakaratay ang mga biyenan ko, hindi maaaring mawalan ng gamot dahil kawawa naman sila. Ngunit ang pananahimik kong iyon ang nagturo sa kanila na umasa at kalaunan naging abusado. Kapag ang isang bagay ay paulit-ulit na nangyayari, inaakala ng mga tao na ito ay obligasyon na ng iba at hindi na kabutihang loob. Ang dalawang hipag ko sa simula ay palakaibigan pa. Tinatawag pa ako ni Lea na bunso at minsan ay inaaya pa akong kumain sa labas. Si Ana naman ay marunong ding makisama, laging nakangiti at nangungumusta. Ngunit paglipas ng panahon, nagbago ang kanilang bukang bibig. Sa tuwing maririnig nila ang tungkol sa bayarin sa ospital, magbibitaw sila ng mga salitang tila walang malisya, ngunit tumatagos. Ang galing talagang kumita ng bunso natin. Oh, kung kaya mo namang solohin. Sige lang, may mga anak din kami. Sa simula, kinukumbinsi ko ang sarili kong lahat ay may kanya-kanyang problema, ngunit habang tumatagal, naramdaman kong hindi ito basta-bastang komento, kundi isang etiketang idinidikit sa noo ko, ang may pera ang dapat magbayad. Minsan, sinubukan kong magsalita ng maayos, walang away. Sinabi ko sa isang hapunan, baka po pwedeng paghati-hatian natin ang bayarin para hindi masyadong mabigat sa iisang tao. Maingat ang pagkakasabi ko, mahinahon, dahil ayokong masaktan ang mga biyenan ko. Ngunit ang sagot ng biyenan ko ay kaswal na parang nag-uusap lang tungkol sa panahon. Ikaw ang masuwerteng manugang sa pamilyang ito. Nararapat lang na ikaw ang sumalo. Natigilan ako. Anong suwerte? Nagtatrabaho ako mula umaga hanggang gabi. At pag-uwi, ako pa rin ang aasikaso sa lahat. Ang suwerte ko ba ay ang magbayad para sa buong pamilya? Ngunit nilunok ko na lang iyon dahil ayokong mapagbintangang bastos, ayokong masabing bagong manugang pa lang ay reklamador na. Si Marco, noong una ay nahihiya pa. Niyakap niya ako minsan at sinabing, mahal kita, pagbubutihin ko. Ngunit paglipas ng ilang buwan, nasanay na rin siya. Nasanay na sa tuwing babanggitin ko ang pera, iisang linya lang ang kanyang sagot para tapusin ang usapan. May sakit sina mama at papa. Huwag ka nang magbilang. Narinig ko ang linyang iyon ng paulit-ulit. Na sa tuwing binabanggit niya ito, para akong pinapaalalahanan na wala akong karapatang magsalita. Ang ospital ang naging pinakamagandang dahilan para busalan ang bibig ko. Sa tuwing magbubukas ako ng bibig, ilalabas nila ang salitang respeto, ang pagiging mabuting manugang. At dahil takot akong mahusgahan, takot akong matawag na masama, nanahimik na lang ulit ako. Ngunit habang nananahimik, lalo akong nagapos. Naramdaman kong para akong naglalakad sa isang tulay na kawayan sa ibabaw ng rumaragasang ilog. Isang maling hakbang ay mahuhulog ako. Isang malakas na salita ay itutulak ako ng buong pamilya. Hindi ko inakalang ang kabutihan ko, na inakala kong pagmamahal ay magiging isang ugali ng buong pamilya ng asawa ko, na umasa na lang, at sa araw na ito, nang kanselahin ko ang 200,000 piso, doon nila inilabas ang kanilang tunay na kulay. Hindi sila nasasaktan para sa may sakit, kundi dahil nawalan sila ng pinagkukunan ng pera. Tiningnan ko ang kusinang nasa harap ko, ang mga nagpapanik na mga mata, at may bumara sa lalamunan ko. Hindi dahil sa awa sa kanila, kundi sa awa sa sarili ko. Dahil nagtiis ako ng napakatagal, kaya inakala nilang magtitiis ako magpakailanman. Naaalala ko pa ng malinaw ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng inis. Hindi dahil sa bayarin sa ospital, kundi dahil sa isang tawag sa telepono na tila aksidente lang. Naglilinis ako noon sa kusina, basa pa ng sabon ang aking mga kamay, nang marinig ko ang boses ng biyenan ko mula sa sala. Mahina lang, ngunit sapat na para mapatigil ako. Sabi ni Aling Carmen sa telepono habang pabalik-balik sa paglalakad, sinabi ko nang huwag niyo akong madaliin. Pinoproseso pa ang mga papeles. Huwag kayong gumawa ng gulo. Baka marinig ng mga kapitbahay, maging problema pa. Hayaan niyo akong dumiskarte. Pagkatapos, ibinaba niya ang kanyang boses,
ngunit sapat pa rin para marinig ko ang dalawang salitang nagpadurog sa puso ko, lote at villa. Natigilan ako ng ilang segundo. Ang lote at villa ay hindi tumutugma sa kwento ng isang pamilyang nagtitipid para sa bayarin sa ospital. Hindi ako ang tipo ng taong mahilig maghalungkat sa mga usapin ng pamilya ng asawa ko, ngunit may mga bagay na kusa na lang pumapasok sa isip mo at doon na namamalagi. Naghugas ako ng kamay, pinunasan ito, at lumabas ng sala na may normal na itsura. Nang makita ako ni Aling Carmen, agad siyang nagbago ng tono, ngumiti na parang walang nangyari. "Ah, Isabel, andyan ka pala, uminom ka muna ng tubig." Tiningnan ko siya, at isang tanong ang malinaw na nabuo sa isip ko. Kung talagang wala na silang pera, bakit may usapan tungkol sa lote at villa na kailangang ayusin ng papeles? Noong gabing iyon, nang kami na lang ni Marco ang nasa kwarto, marahan akong nagtanong, "Marco, may mga ari-arian ba tayo?" Narinig ko kasing binanggit ni Mama ang tungkol sa lote at villa. Akala ko magpapaliwanag siya o kahit man lang ay magtatanong kung saan ko narinig, ngunit hindi. Umiwas siya ng tingin at hinila ang kumot. "Issue, yan ni Mama, huwag mo nang intindihin." Napabangon ako, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Issue ni Mama ang pinakamadaling paraan para isara ang bibig ng iba. At napakagaling ng pagkakasabi ni Marco na para bang sanay na siya. Nagtanong ulit ako, pilit na pinapakalma ang sarili. Kung may ari-arian, bakit kailangan ko pa ring mag-abono para sa ospital buwan-buwan? Bakit hindi tayo kumuha ng pondo mula doon? Bumuntong hininga si Marco. "Masyado kang simple mag-isip. Ang mga bahay at lupa, hindi basta-basta nagiging pera." Ang sagot na iyon ay hindi nagpakalma sa akin, lalo lang akong naging mausisa. Sa mga sumunod na araw, napansin kong naging balisa ang dalawa kong hipag. Si Lea ay paminsan-minsang dumadalaw, nagkukunwaring nangungumusta sa kalusugan ng mga biyenan, ngunit ang usapan ay laging napupunta sa iisang direksyon. Ngumingiti siya nang may pahiwatig. Sabi ni Mama, "Maganda raw yung bahay na ibibigay niya sa akin. Ang swerte mo, bunso, dahil mapapakinabangan mo rin." Si Ana naman ay mas masaya na para bang sigurado na ang kanyang kinabukasan. "Malapit na tayong umasenso, mga kapatid. Baka sa Pasko, wala na tayong problema." Narinig ko iyon at kinilabutan ako. Sinasabi nilang aasenso na parang ang mga ari-arian ay nahulog mula sa langit, habang ang bayarin sa ospital na pasan ko buwan-buwan ay hindi man lang nila binabanggit. Hindi ko sila direktang tinanong dahil alam kong magkukunwari silang inosente at pagkatapos ay isusumbong ako sa biyenan ko na nag-iinteres ako sa mana. Nag-isip ako ng ibang paraan, mag-obserba at pagtagpi-tagpiin ang mga piraso. Minsan, habang nagkukuwento si Aling Carmen sa telepono sa isang kamag-anak tungkol sa mga ari-arian, binitawan niya ang isang pangungusap na tumatak sa akin. Sabi niya ng may diin, "Ang mga ari-arian ay para sa kinabukasan. Ang bayarin sa ospital ay para sa kasalukuyan." Hanggat kaya ni Isabel, siya ang bahala. Nang marinig ko iyon, para akong sinakal. Sa isip pala niya, hindi ako manugang, kundi isang libreng life support. Habang ang villa at lupa ay para sa mga taong gusto niyang bigyan, ngunit habang naririnig ko ang mga pagyayabang na iyon, lalo akong nakakaramdam na may mali. Dahil kung talagang mahalaga ang villa at ginto ang lupa, hahanap sila ng paraan para pakinabangan ito para sa pagpapagamot at hindi hahayaang isang manugang ang sumalo sa lahat habang sila ay nagkukunwaring walang pera. Nagsimula akong mag-imbestiga ng palihim. Hindi ako gumawa ng ingay, hindi direktang nagtanong. Pinansin ko ang mga usapan, ang mga tawag na natatanggap ng biyenan ko, ang mga kakaibang kilos kapag may bisitang dumarating. At unti-unti, lumabas ang mga piraso ng puzzle na ikinagulat at ikinatakot ko. Lumalabas na ang dalawang villa ay hindi pala ganoon ka-stable tulad ng inaakala nila. Mayroon itong boundary dispute sa kapitbahay. Narinig ko minsan si Aling Carmen na sumisigaw, "Ilang taon nang nakatayo, yang bakod na yan, tapos sasabihin ninyong nakalampas sa linya."
May sinabi ang kausap niya na nagpasigaw sa kanya. Gusto ninyong magdemanda? Sige, subukan ninyo. Hindi ko alam ang buong detalye, ngunit sapat na para maintindihan kong may bahagi ng property na inaakusahang lumampas sa lupa ng iba at may panganib na ipagiba o baguhin. Ang isang bahay na may kaso, mahirap ibenta, ipaupa o isangla. Hindi ito ginto na naghihintay na pulutin. Ito ay isang bombang naghihintay sumabog. At ang lote na nagkakahalaga ng 5 milyong piso na sinasabi nilang parang candy ay mas malala pa. Narinig kong nagkukuwento si Aling Carmen sa isang tao, may mga nakatira doon, mga squatter, matitigas ang ulo, hindi basta-basta aalis. Nagulat ako, isang lote na may illegal occupants, may mga nagtayo ng barong-barong at handang ipaglaban ang lupa na parang sa kanila. Ang mga ganitong sitwasyon, alam ng lahat na hindi nadadaan sa pagpapakita lang ng titulo. Kadalasan, nauuwi sa demandahan, negotiation at iba't ibang proseso na magastos, nakakapagod at minsan ay mapanganib. Pero ang pinakamahalaga, ang bagay na tuluyang gumising sa akin ay ang tungkol sa mga papeles. Narinig kong sinabi ng biyenan ko, hindi pa mailipat ang pangalan sa titulo, nakabitin ang mga papeles dahil may reklamo. Sa isang pangungusap na iyon, naintindihan ko kung bakit lagi niyang sinasabing wala siyang pera, maaari niyang ipagyabang ang lupa at villa para mapanatili ang imahe ng isang pamilyang may kaya. Ngunit ang mga iyon ay hindi siguradong magiging pera, nasa papel lang, at ang papel na iyon ay nakabitin, may problema at hawak ng iba. Ang nakakatakot ay ginagamit pa ni Aling Carmen ang mga problemang ito para ipitin ako. Sa tuwing babanggitin ko ang bayarin sa ospital, mapapabuntong hininga siya, ayan, nahihirapan na nga ako sa mga papeles, tapos dumadagdag ka pa. Sinasabi niya ito na parabang ako ang walang katwiran at siya ang biktima, ngunit nagsimula ko nang makita ang buong larawan. Ipinagyayabang nila ang mga ari-arian hindi para gamitin sa pangangailangan, kundi para itali ang iba sa pamamagitan ng pride, ng reputasyon, ng imahe ng isang pamilyang may kaya. Samantala, ang bigat ng buwanang gastusin ay ipinapasa sa akin dahil madali akong tablan ng awa at takot na mapintasan. Habang iniisip ko, napagtanto kong ang mga ari-ariang iyon ay hindi lang mahirap pakinabangan, kundi isang patibong. Patibong para sa 2 hipag kong sabik sa mana, patibong para sa akin na magpatuloy sa pag-ako, at patibong para mapanatili ni Aling Carmen ang kontrol sa buong pamilya gamit ang isang bagay na tinatawag na ari-ariang inaayos pa. Noong gabing iyon, matagal akong nakatitig sa kisame. Hindi na ako nag-init ng ulo para makipag-away. Naramdaman ko lang ang isang malamig na takot sa aking likuran. Mayroong hindi tama sa kwentong ito at hindi na ako maaring magbulag-bulagan pa. Tahimik akong nagdesisyon na kailangan kong alamin ang katotohanan, hindi dahil gusto ko ng parte, kundi dahil gusto kong malaman kung anong klasing laro ang pinasok ko at kung sino ang gumagamit sa akin bilang isang pyesa. Mula noong araw na iyon, nagsimula na akong maging alerto sa usapin ng lupa at villa. Hindi na ako naging kampante, nagtatrabaho pa rin ako, nagluluto pag-uwi at dumadalaw sa ospital, ngunit laging may tinik sa aking dibdib. Hindi ko ito sinasabi dahil alam kong kung magsasalita ako nang walang ebidensya, ako lang ang magmumukhang masama at mapagbibintangan. Pero ang nakapagtataka, habang nananahimik ako, lalo silang naging palalo. Ang biyenan kong si Aling Carmen ay nagsimulang baguhin ang papel ko sa pamilya sa isang napakalupit na paraan. Isang gabi, pagkatapos kong mag-abot ng pambayad sa ospital, umupo siya ng D4 sa sopa at dahan-dahang nagsalita na parang isang hukom. Sa totoo lang, Isabel, ano ba ang ambag mo bukod sa pera? Ang pera, kahit sino kayang kitain yan. Dito sa bahay na ito, ako ang nagpapanatili ng kaayusan. Natigilan ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal. Masakit hindi dahil sa salita, kundi sa kakapalan ng mukha, sa lahat pala ng taon na nag-alala ako, nagtrabaho at nagsakripisyo. Sa mata niya, ang lahat ng iyon ay bukod sa pera lang.
Ang dalawang hipag ko, na parang nakasagap ng signal mula sa ina, ay agad sumausaw. Ngumisi si Leia, "Ang sarap ng buhay mo, bunso. May reputasyon ka pang matulungin. Pinupuri ka ng lahat." Sumingit naman si Ana, "Pinupuri ka nga, pero hindi naman nababawasan ang pera mo. Kung may pera ka, ikaw na ang bahala, huwag mo kaming ipahiya." Narinig ko iyon at natawa ako. Ang papuri pala ay isa ring tanikala. Ginagamit nila ito para ibalik ako sa tamang lugar. Ang lugar ng tagabayad. Si Marco ay unti-unti ring nagbago at iyon ang mas nakapanlamig sa akin. Dati, nahihiya pa siya kapag naglalabas ako ng pera at may mga linya pang, "Hayaan mo, babawi ako." Ngayon, sa tuwing babanggitin ko ang paghahati sa gastusin, kukunot ang noo niya. "Gusto mo talagang gawing accounting ledger ang pamilyang ito? Kung magbibilangan tayo na parang mga accountant, ano pang matitirang pagmamahal?" Tiningnan ko siya at nakita ko ang tunay na inis. Hindi siya naiinis dahil nahihirapan ako. Naiinis siya dahil nagsisimula na akong magtanong ng mga bagay na gumugulo sa kanyang kapanatagan. Isang beses, nagpasya akong magsalita ng diretsyo, pero may pag-iingat pa rin dahil iniisip kong pamilya pa rin kami. Kung kayang ayusin ng mahinahon, dapat subukan. Ibinaba ko ang aking baso at nagsalita ng malinaw. Kung talagang may villa at lupa tayo, dapat pag-isipan natin ng legal na paraan, ipaupa ang pwedeng ipaupa o ayusin ang mga papeles para magkaroon ng cash flow. Ang bayarin sa ospital ay tuloy-tuloy, hindi maaaring isang tao lang ang laging sasalo. Pagkatapos kong magsalita, sinubukan ko pang maging malumanay. Hindi ako tumatakas sa responsibilidad, gusto ko lang maging patas. Hindi pa ako tapos magsalita. Malakas na humampas sa mesa si Aling Carmen, nanginginig ang mga plato at kubyertos. Nanlaki ang kanyang mga mata, hinding-hindi. "Pakinggan mo ako. Ang mga ari-ariang iyon ay para sa mga hipag mo, ipinangako ko na. Kapag sinabi kong, hahatiin ko, walang gagalaw niyan." Tiningnan ako ni Leia nang may pagbabanta na para bang aagawin ko ang kanyang mana. Si Ana naman ay nagbitaw ng isang linyang nakakabara. "Ang galing mo palang mag-isip, bunso. Narinig mo lang ang lupa at villa. Pagpapaupa at pagbebenta agad ang nasa isip mo." Tiningnan ko sila at bigla kong naintindihan ang lahat. Ang mga ari-arian, gusto nilang angkinin para sa pangarap nilang umasenso, habang ang buwanang gastusin, gusto nilang ipapasan sa akin na parang isang kabayong hila-hila ang isang karwahe na walang karapatang mapagod. Nagsimula kong makita ang kanilang laro. Ako ang tagabayad ng ospital at ako rin ang masisisi kung may mangyari. Ginamit pa ni Aling Carmen ang pamilyar na taktika, moralidad. Dahan-dahan siyang nagsalita, bawat salita ay parang pako. "Kapag pinutol mo ang sustento, magkakasala ka sa may sakit. Sa mundong ito, mabilis ang karma. Huwag mong isipin na dahil may pera ka, magagawa mo na ang lahat." Pagkatapos, tumawag siya sa mga kamag-anak at inanyayahang maghapunan. Ngunit alam kong hindi ito para sa kasiyahan, kundi para buuin ang isang hukom na pipilit sa akin. Kinabukasan, hindi karaniwang maraming tao sa bahay. Pagpasok ko, narinig ko na ang mga parinig. May pera nga pero manhid naman. Ang mga manugang ngayon, matatapang na. Si Aling Carmen ay nakaupo sa gitna, buntong hininga na parang biktima. Agad namang gumanap si Leia bilang kaawa-awa, nanginginig ang boses. "Kapag may nangyari kina mama at papa, paano na kami? Bunso, kung mahal mo sila, huwag mo nang palakihin ito." Dinagdagan pa ni Ana ng gasolina ang apoy. "Sinasabi ng mga tao na mayaman ka pero masama. Matitiis mo bang marinig yun para na lang sa dangal ng pamilya?" Dangal. Ginamit na naman nila ang dangal. Ipinulupot nila ito sa leeg ko na parang lubid. Tiningnan ko silang lahat at iisa lang ang nasa isip ko. Nagpupulong sila para husgahan ako, hindi para humanap ng paraan para sa may sakit. At sa pagkakataong ito, ayoko nang magtimpi. Sabi ko, ang boses ay kalmado ngunit matalas. Walang mas sasama pa sa taong ginagamit ang sakit para igapos ang iba.
Ang pagkakasakit ng mga magulang ay malungkot, pero hindi ito dahilan para ipapasan sa iisang tao ang lahat habang ang iba ay nakatingin lang. Natigilan ang buong silid. May isang sumubok sumingit, ngunit pinigilan siya ni Aling Carmen. Sino ang sinasabi mong nanggagapos? Huwag kang bastos. Sumagot ako ng diretso. Sinasabi ko lang po ang nangyayari. Habang mainit ang usapan, biglang may malakas na kumatok sa pinto. Isang hindi kilalang lalaki ang pumasok, mukhang galit, at nakatingin ng diretso kay Aling Carmen. Hindi siya bumati, at agad nagsalita. Anong dokumento ang pinirmahan mo? Bakit mo ngayon ipinamimigay sa iba? Akala mo ba, bata ako? Nagkagulo ang lahat. Namutla si Aling Carmen, biglang tumayo. Anong sinasabi mo? Problema ito ng pamilya ko. Ngumisi ang lalaki. Problema ng pamilya mo, pero bakit may pirma mo rito? Alam mo ang tinanggap mo. Napanood ko ang eksena, malakas ang kabog ng dibdib ko. Tama ang hinala ko, hindi malinis ang usapin sa lupa. Ang mga kamag-anak na kanina lang ay abala sa pagtuturo sa akin, ngayon ay tahimik na. Sina Lea at Ana ay namutla, nagkatinginan na parang takot mahawa. Si Marco ay natigilan, palingalinga, sa ina at sa akin. Si Aling Carmen naman ay pilit na hinihila ang lalaki palabas, galit ngunit nanginginig ang boses. Sa labas tayo mag-usap. Tinabig ng lalaki ang kanyang kamay. Hindi, dito tayo para malinaw. Wala akong oras para sa mga pataguan. Hindi ako nakisali, ngunit may malamig na kaba akong naramdaman. Habang ang lahat ay abala sa gulo sa pinto, dahan-dahan akong pumunta sa isang cabinet ng mga dokumento sa sulok kung saan laging nakakandado ang mga gamit ni Aling Carmen. Hindi ko alam bakit, ngunit may kutob akong may mali sa loob. Binuksan ko ang pinakamababang drawer at nakita ang isang folder na isiniksik lang, gusot pa ang dulo na parang kinuha at ibinalik ng nagmamadali. Kinuha ko ito. Binuklat ang ilang pahina at napahinto ang aking mga mata sa isang papel na may titulong may kinalaman sa bayarin sa ospital at account para sa pagbabayad. May pirma doon na sa unang tingin ay kamukha ng sa akin, pero sigurado ako, hindi ako kailanman pumirma sa papel na iyon. Natigilan ako, hawak ang papel, nanlalamig ang mga kamay. Sa labas, patuloy ang sigawan ng biyenan ko. Sa loob, hindi pa rin maintindihan ng mga kamag-anak ang nangyayari. At ako, biglang nakaramdam ng matinding takot. Dahil naintindihan ko, hindi na ito tungkol sa pagiging pitaka. Ito ay senyales ng isang mas mapanganib na bagay. Isang bagay na maaring igapos ako gamit ang mga papeles na gagawin akong responsable kahit hindi ako pumayag. Para bang may tinik ang papel na hawak ko. Nanatili akong nakatayo ng ilang segundo, dinig na dinig ang malakas na kabog ng aking dibdib, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Hindi ako maaaring sumugod sa gitna ng sala at magtanong kung sino ang pumirma para sa akin. Hindi pa ito ang tamang oras. Naintindihan ko, para malaglag ang isang patibong, kailangan mong hayaan ang naglagay nito na gumawa pa ng isang hakbang na magpakita pa ng isang bahagi. Ibinalik ko ang folder sa dati nitong lugar, isinara ang drawer na parang hindi ko ginalaw at bumalik sa sala. Sa labas, patuloy pa rin ang pagtatalo ng lalaki at ng biyenan ko. Pilit siyang hinihila ni Aling Carmen palayo habang nagbabanta, "Huwag kang gumawa ng eksena rito, bahay ko ito." Ngumisi ang lalaki, "Bahay mo nga, gusto ko lang marinig mula sa'yo. Sa harap ng mga kamag-anak mo, isang bagay lang, kanino ka tumanggap ng pera? Anong pinirmahan mo? At bakit mo ngayon ipinamimigay sa iba?" Ang mga kamag-anak sa sopa ay nagsimulang maging alanganin na wala na ang kanilang tapang kanina. Si Marco naman ay parang estatua, nahihiya at nalilito, palingalinga sa ina at sa akin. Lumabas ako, hindi malakas ang boses, ngunit sapat na para marinig. Kung ano man po ang problema, pakiusap, linawin po natin. Huwag na po nating dagdagan ang alalahanin ng may sakit sa ospital. Tiningnan ako ng lalaki na parang tinitimbang at pagkatapos ay nagsalita ng maikli, "Ayokong makipagtalo sa'yo. Gusto ko lang sumagot si Aling Carmen tungkol sa lupa. Nangako siyang ibebenta,
Nangakong ililipat ang pangalan at tumanggap na ng pera. Ngayon, nag-iimbento siya ng paghahati-hati. Namutla si Aling Carmen ngunit pilit pa ring sinasalba ang kanyang dangal. Nagsisinungaling ka, wala akong tinanggap mula sayo. Nagalit ang lalaki at itinuro siya. Nagsisinungaling pa. Hawak ko ang pinirmahan mo. Hawak ko ang resibo ng perang ipinadala ko. Akala mo ba tanga ako? Naging mas mabigat ang hangin. Nakita kong hindi na mapakali ang dalawang hipag ko. Mahigpit na hinawakan ni Lea ang kanyang bag na parang may aagaw. Si Ana naman ay nagkagatlabi, nanigas ang mukha. Hindi na nila kailangang sabihin, alam ko na ang iniisip nila. Kung totoo ngang may problema sa down payment ang lupa, ang manang natanggap nila ngayon ay maaaring maging isang kumunoy na hihila sa kanila pababa. Sa wakas, naitulak ni Aling Carmen ang lalaki palabas at malakas na isinara ang pinto. Bumalik siya sa sala, tiningnan ang lahat, at biglang nagbago ng tono. Sumigaw na parang naguutos. Kalimutan ninyo ang nangyari sa labas. Ngayon, inimbitahan ko ang mga kamag-anak para saksihan ang paghahati ko ng ari-arian para maging malinaw at walang masabi sa huli. Narinig ko iyon at agad kong naintindihan. Sinadya niyang gawin ito ngayon para makuha ang simpatya ng publiko para hindi ako makapalag. Nandito na ang mga kamag-anak, nakatingin at handa ng humusga. Kung sasalungat ako, magmumukha akong sakim. Kung tatahimik ako, habang buhay akong mananatili sa aking papel. Inilabas niya ang mga folder, inilagay sa mesa na parang simbolo ng kapangyarihan. Binasa niya ng malinaw, bawat salita. Villa number 1 para kay Lea, Villa number 2 para kay Ana. Tig-isang lote, bilang munting pamana ko sa inyo. Muling sumigla ang dalawang hipag na parang nabuhayan ng dugo. Pagkatapos, humarap siya sa akin at ngumiti ng mapakla. Para sa iyo naman, Isabel, wala na akong pera. Pasensya ka na. Umupo ako ng tuwid. Ito ang sandaling alam kong kahit sinong makarinig ay magtatanong ng parehong tanong, hindi ako nagpaligoy-ligoy. Sabi ninyo po wala na kayong pera, pero bakit may ipinamimigay pa kayong villa at lupa? Bakit hindi na lang po iyon ang gamitin para sa bayarin sa ospital? Tumawag na po ang ospital para sa deposito. Ano po ang plano ninyo? Natahimik ang lahat, rinig na rinig ang pag-ikot ng bentilador. Agad na gumanap si Aling Carmen bilang biktima, nagsalita ng may halong katwiran at panlilinlang. Bumuntong hininga siya. Akala mo ba ganoon kadaling gawing pera ang ari-arian? Ang villa, may boundary dispute. Ang lupa, may mga squatter. Ang mga papeles, nakabitin. Gustuhin ko man, hindi ko magawan ng paraan. Pagkatapos niyang magsalita, tumingin pa siya sa mga kamag-anak na parang humihingi ng tulong. Kita ninyo, nahihirapan din ako. Pakinggan mo, tila may katwiran. Ngunit alam ko ang ginagawa niya. Ginagamit niya ang mga legal na problema bilang isang moral na pananggalang. Wala akong cash, kaya dapat ang manugang ang sumalo. At marahan niyang ipinasa ang sisi sa akin para kaawaan siya at ako naman ang magmukhang masama. Bago pa ako makasagot, kaswal na sinabi ni Lea, "Tutal, ang bayarin sa ospital ay buwan-buwan naman. Ang mga ari-arian ay para sa kinabukasan. Ikaw na lang ang magpatuloy, bunso. Kaya mo naman, huwag mo nang bigyan ng sakit ng ulo si mama." Pagkatapos niyang magsalita, sinulyapan niya ako, may halong pang-aalipusta. Si Ana naman ay sumingit, mas malumanay ngunit may lason. Kung mahal mo sina mama at papa, huwag mong hayaang pagtawanan tayo ng ibang tao. Tiningnan ko ang dalawang hipag at para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tinanggap nila ang masarap na parte at pagkatapos ay sinabihan akong saluhin ang mabigat na parte. Sinasabi nilang mahal, pero ang ibig sabihin ay responsibilidad mo yan. Sinasabi nilang huwag hayaang pagtawanan, pero ang ibig sabihin ay huwag mong sirain ang aming imahe. Doon lang nagsalita si Marco at ang kanyang sinabi ang nagpaapaw sa lahat. Tiningnan niya ako. Ang boses ay malamig at wala ng bahid ng hiya. Huwag mong ipahiya si mama. Ituloy mo ang pagpapadala ng 200,000 piso. Yun lang.
Hindi niya tinanong kung pagod na ako, kung kaya ko pa. Wala man lang tutulungan kita. Nag-utos lang siya na para bang ang pera ko ay obligasyon at ang nararamdaman ko ay walang halaga. Natigilan ako. Naintindihan ko ang pinakamasakit na katotohanan. Ang lahat ng pagsisikap ko sa bahay na ito ay naging default. Habang lalo akong nagbibigay, lalo nila akong minamaliit. Habang lalo akong nagtitiis, lalo silang umaabuso. Tumayo ako. Ngumiti ng bahagya. Hindi ngiti ng tuwa, kundi ngiti ng isang taong tuluyan ng nagising. Sige, sabi ko. Inilabas ko ang telepono, kinansela ang recurring transfer sa harap nilang lahat. Pagkatapos, sinabi ko ng buo, mula ngayon, huwag na ninyong pakialaman ang bank account ko. Hindi ako magbibigay ng sustento sa paraang pinipilit, minamura at tinatratong ATM. Para bang sumabog ang buong silid. Sumigaw si Aling Carmen, walang utang na loob, suwail na manugang. Tumayo si Lea at sinabing, ang kapal ng mukha mo, porket may pera ka, nagyayabang ka na. Si Ana naman ay nagkunwaring umiiyak. Diyos ko, paano mo nagagawa ito? Humampas si Marco sa mesa. Nababaliw ka na. Paano na lang ako sa mga kamag-anak natin? Tiningnan ko sila ng may malamig na kalmado. Hindi na ako nakipagtalo. Sinabi ko lang ang isang pangungusap na nagpatahimik sa kanilang lahat. Ang authorization letter sa loob ng cabinet, sino ang pumirma para sa akin? At sino ang gumamit ng mga ari-ariang may problema para itayo ang drama ng paghahati-hati ngayon? Walang sumagot. Natigilan si Aling Carmen. Si Marco ay biglang napatigil. Nagkatinginan ang dalawang hipag. At ako, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon bilang manugang, naramdaman kong nakatayo ako ng tuwid, nang walang takot. Alam kong mula sa sandaling ito, hindi na babalik sa dati ang lahat. Pagkatapos kong magtanong, para bang biglang dumilim ang silid. Walang sumagot. Nanigas si Aling Carmen ng ilang segundo bago sumigaw para takpan ang katotohanan. Nagsisinungaling ka. Walang gagawa ng ganyang bagay sa pamilyang ito. Umiwas naman ng tingin si Marco habang ang dalawang hipag ay namutla. Hindi ko na sila pinilit pa. Kinuha ko ang aking bag at sinabi ko na, bahala na kayo, at lumabas ako. Iniwan ang isang gulo ng mga mura at peking iyak. Akala ko matatauhan na sila nang makita nilang seryoso ako sa pagputol ng sustento. Ngunit hindi. Isang araw lang ang lumipas, sumabog ang lahat tulad ng inaasahan ko. Kinabukasan, nasa opisina ako nang sunod-sunod na tumunog ang telepono ko, isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. At boses ng isang staff mula sa ospital ang narinig ko. Ma'am, good morning. Follow up lang po kung nasettle na ang deposito. Kung hindi pa po, kailangan po ng confirmation mula sa pamilya para sa susunod na treatment plan. Hindi pa ako nakakasagot, pumasok na ang pangalawang tawag, tapos pangatlo. Pinatay ko ang telepono. Nanlalamig ang pakiramdam. Sa loob ng maraming taon, hindi naman ganito kadalas tumawag ang ospital. Dahil sanay na sila, sa tamang araw, papasok ang pera. Wala pang 10 minuto, tumawag ang biyenan ko. Ang boses ay parang kulog. Isabel, gusto mo bang mamatay na lang ang mga biyenan mo? Sunod-sunod ang tawag ng ospital. Nasaan ka? Rinig na rinig ko ang kanyang hinihingal na boses, ngunit hindi na ako natinag. Sumagot ako ng kalmado. Huwag na po kayong umarte. Tumigil lang po ako sa pagpapaabuso. Tawagan ninyo ang dalawang pinamanahan ninyo ng villa at lupa. Para bang nasapol si Aling Carmen sa kanyang kahinaan at nagsimulang magmura. Ngumisi ako. Ang obligasyon ko ay maging mabuting asawa at manugang, hindi maging ATM. Pag-uwi ko ng hapong iyon, nadatnan ko silang lahat na naghihintay na parang isang hukuman. Humampas si Aling Carmen sa mesa at itinuro ako. Ang galing mo! Ipinahiya mo ako! Tumatawag ang mga kamag-anak, tinatawagan ako ng ospital. Gusto mo ba akong mamatay sa kahihiyan? Ibinaba ko ang aking bag at tinitigan siya.
Nahihiya po kayo dahil nasanay kayong mabuhay sa pera ko, hindi dahil sa kung paano ninyo ako tratuhin. Sumugod si Marco at inagaw ang telepono ko. Sumusobra ka na, para lang sa 200,000 piso. Tiningnan ko siya at dahan-dahang sinabi, para sa'yo, lang iyon. Para sa akin, iyon ang simbolo ng habambuhay na pagmamaliit. Nasasabi mong lang dahil kailanman, hindi naman sa'yo nanggaling yon. Agad na sumingit ang dalawang hipag. Sabi ni Leia, ang mga taong mapagbigay, pinagpapala. Ikaw, dahil palagi kang nagbibilang, kaya ka nahihirapan, pinapalaki mo lang ang issue. Si Ana naman ay nagkunwaring umiiyak. Mahal mo naman sina mama at papa, bakit ang sama mo? Nakaratay na nga sila. Narinig ko sila magsalita tungkol sa pagmamahal at natawa ako. Nagbitaw ako ng isang maikling pangungusap na parang patalim. Kung mahal ninyo, buksan ninyo ang wallet ninyo, hindi ang bibig ninyo. Natahimik ang lahat. Pagkatapos ng 2 segundo, kumulo ang sitwasyon. Humampas si Aling Carmen sa mesa. Bastos, minamaliit mo ang pamilyang ito. Sumigaw si Marco. Humiga ka ng tawad kay mama, ngayon din. Sumugod si Leia. Huwag mong isipin na, dahil may pera ka, magagawa mo na ang lahat. Nang makitang hindi ako matinag sa sigawan, nagbago ng taktika ang biyanan ko. Bigla siyang umupo, lumambot ang boses, at tinawag pa ako sa isang matamis ngunit peking pangalan. Isabel, anak, ayokong nahihirapan ka. Magpadala ka muna, kahit para sa 1 buwan lang. Pangako, kapag naayos na ang mga papeles ng lupa, babayaran kita ng buo. Tiningnan ko siya, hindi naawa, kundi nadiri. Pinutol ko siya, marami na po kayong pangako. Ngayon, kailangan ko ng tunay na papeles. Malinaw kung sino ang responsable sa bayarin, sino ang pumirma, sino ang nagsumite, at sino ang tumanggap. Natigilan siya, may galit sa kanyang mga mata. Si Marco naman ay nagulat dahil ito ang unang beses na binanggit ko ang tungkol sa papeles sa harap ng buong pamilya. Habang mainit ang sitwasyon, biglang may kotseng huminto sa labas at malakas na kumatok sa pinto. Pumasok ang isang lalaki, matangkad, seryoso ang mukha. Nasaan si Aling Carmen? Nang makita siya, namutla si Aling Carmen. Bakit ka nandito? Diretsong nagsalita ang lalaki. Ako ang may hawak ng usapan sa lote. Sabi mo, tinanggap mo na ang down payment ko, tapos ngayon ipinamimigay mo sa iba? Ano? To. Natigilan ang buong pamilya. Napanganga si Leia. Tumigil sa pag-iyak si Ana. Tumingin si Marco sa ina. Ma, anong pera ang tinanggap mo? Bakit hindi ko alam? Pilit na sinigawan ni Aling Carmen ang lahat. Huwag kayong makialam. Usapan ito ng matatanda. Ngumisi ang lalaki at sinadyang lakasan ang boses. Hawak ko ang pinirmahan mo. Gusto mo bang tumanggi? Wala akong pakialam kung kanino mo ipinamigay. Ang alam ko, nagbayad ako. Hinila siya ni Aling Carmen palabas, ngunit bago umalis, sumigaw pa ang lalaki, bibigyan kita ng 1 linggo. Kung hindi mo ibabalik ang pera, idedemanda kita. Huwag mong isipin na mabait ako. Umalis siya at naiwan ang isang bahay na tahimik na parang may burol. Doon ko lang naintindihan kung bakit pilit nila akong pinagbabayad ng 200,000 piso, hindi lang para sa ospital, kundi may mas malalim at mas madilim na butas silang tinatabunan gamit ang pera ko bago ito sumabog. Tiningnan ko ang namumutlang mukha ni Aling Carmen, si Marco na natigilan, at ang 2 hipag na biglang nanliit. Alam ko na, ang mga ari-ariang may problema ay hindi lang basta sakit ng ulo sa papeles. May amoy na ito ng isang kaduda-dudang down payment. At sa isip ko, isang malamig na hinala ang nabuo. Kailangan nila ang sustento ko hindi para sa may sakit, kundi para iligtas ang kanilang sarili sa patibong na sila mismo ang gumawa. Pagkaalis ng lalaking iyon, ang bahay ay parang isang telang biglang napunit na ilantad ang lahat. Napaupo si Aling Carmen sa silya, namumutla ngunit pilit pa ring ipinapakita ang autoridad niya sa pamamagitan ng pagsasabing, huwag na kayong magtanong, ako na ang bahala diyan. Tahimik ang 2 hipag, nag-aalala ang mga mata. Si Marco naman ay parang nawalan ng paninindigan, hindi alam ang sasabihin.
Tiningnan ko silang lahat, hindi masaya. Napagtanto ko lang na kapag tumigil na ang daloy ng pera mula sa akin, agad na lumalabas ang mga butas na dati nilang itinatago. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil kailangan kong tiyakin kung ano ang hinaharap ko. Ang papel na may pirma na kamukha ng sa akin ay paulit-ulit na lumalabas sa isip ko. Kung nagawa na nila iyon, hindi sila susuko bukas. At tama nga ako. Kinaumagahan, pagmulat pa lang ng mata ko, narinig ko na ang boses ni Aling Carmen sa sala, paos ngunit galit. Isabel, lumabas ka. Mag-usap tayo. Lumabas ako at nakita ko siyang may inihandang mga dokumento sa mesa. Itinulak niya ito sa akin. Pirmahan mo ito. Para ako na ang mag-asikaso ng bayarin sa ospital. Hindi naghihintay ang ospital. Tiningnan ko ang mga papel at nanlamig ako. Hindi lang ito simpleng authorization para magbayad. Ito ay isang special power of attorneys pa. Kahit paligoy-ligoy ang mga salita, naintindihan ko ang kahulugan. Kapag pumirma ako, bibigyan ko sila ng karapatang gamitin ang pangalan ko sa lahat ng transaksyon sa ospital, pati na sa aking bank account. Ibig sabihin, ako mismo ang maglalagay ng lubid sa aking leeg. Tumingin ako sa kanya. Sino po ang gumawa nito? Sino ang nagsabing gawin ito? Sumimangot siya. Huwag ka ng maraming tanong. Pinagawa ko ito sa abogado para legal. Kung hindi ka pipirma, isa kang masamang anak. Nakaratay na ang mga biyenan mo. Nag-aaral ka pa ng papeles. Tiningnan ko siya. May halong galit at pagkadismaya. Ginamit na naman niya ang salitang masama bilang pamukpok. Si Marco, na nasa likod ng ina, ay hindi na asawa ang papel, kundi anak ng kanyang ina. Tiningnan niya ako. Huwag mo nang pahirapan si mama. Pirmahan mo na, huwag ka nang magmarunong. Narinig ko ang pirmahan mo na at kinilabutan ako. Katunog ito ng sinasabi ng mga taong gustong mamilit. Ibinaba ko ang mga papel at tiningnan si Marco. Pamilyar, yang pirmahan mo na. Noong isang araw, may nakita akong kaparehong papel sa cabinet. Sino ang pumirma para sa akin? Natigilan si Marco. Sumigaw naman si Aling Carmen. Nagsisinungaling ka na naman. Dumating din ang dalawang hipag. Sabi ni Ana, pinagdududahan mo ba kaming lahat? O baka may itinatago ka, kaya takot kang pumirma? Sumingit si Lea, ang mga babaeng may pera, nag-iiba ang ugali. Natawa ako. Sinusubukan nilang gawing issue ng pagkatao ko ang issue ng papeles. Nang makitang hindi ako natatakot, ginamit ni Aling Carmen ang kanyang huling baraha. Kinuha niya ang telepono at nagsimulang tumawag. Sige, papuntahin natin dito ang mga kamag-anak. Tignan natin kung anong klaseng manugang ka. Wala pang kalahating oras, puno na ang sala. Isang tita ng asawa ko ang agad nagsalita. May kaunting pera lang. Akala mo kung sino na. Sumang-ayon ang isa pa. Kung hindi ang manugang ang mag-aalaga sa biyenan, sino pa? Nakatayo ako sa gitna nila, nakikinig. Walang nagtanong kung bakit ako tumigil sa pagbibigay, kung gaano katagal akong nagtiis. Ang nakikita lang nila ay isang resulta. Tumigil ako, kaya ako ang mali. Hindi ko na sila sinagot isa-isa. Sinabi ko lang, kung ang may sakit ay ginagamit na panangga para nakawan ako, mas gugustuhin ko pang mamura kaysa maging kasabwat. May ilan na napatingin. Doon, ginawa ni Aling Carmen ang isang bagay na hindi ko inakala. Bigla niyang dinampot ang bag ko at hinalungkat sa harap ng lahat. Tingnan natin kung may itinatago siya. Inilabas niya ang mga lumang resibo at ibinato sa sahig. Kita ninyo? Itinatago niya lahat. Hindi niya ibinibigay sa akin ang pera. Hindi ako gumalaw. Huminga ako ng malalim. Tiningnan ko sila at sinabing, tapos na po ba kayo? Sumigaw siya, pirmahan mo na. Hindi ako pumirma. Sa halip, inilabas ko ang telepono ko at pinatugtog ang isang voice recording na nakuha ko noong kausap niya ang lalaki sa labas. Umalingaw-ngaw ang boses niya. Pilitin mo lang siya magpadala. Takot yan sa kahihiyan. Natigilan ang lahat, ngunit matigas pa rin si Aling Carmen. Kahit may recording ka, obligasyon mo pa ring magbayad. Tiningnan ko siya,
At naintindihan ko, hindi siya takot sa tama o mali, takot siyang mawalan ng pera. At nang mapagtanto ko iyon, alam ko nang hindi ko na siya makakausap gamit ang pagmamahal dahil iisa lang ang naiintindihan niya, interes. Pagkatapos ng voice recording, sinubukan pa ring sumigaw ni Aling Carmen para takpan ang lahat, ngunit nagbago na ang hangin sa silid. Ang mga kamag-anak ay hindi na kumakampi sa kanya. Alam kong hindi pa ito sapat para pabagsakin siya. Kailangan ko ng matibay na ebidensya. Hindi na ako nakipagtalo. Bahala kayong maniwala sa gusto ninyo. Pero mula ngayon, sa ebidensya na lang ako kikilos. Umalis ako, iniwan sila. Kinabukasan, nag-file ako ng leave. Nag-imbestiga ako ng mag-isa. Pumunta ako sa barangay hall na sumasakop sa villa. Kinumpirma ng isang opisyal doon. Matagal na pong may reklamo yan, ma'am. May boundary dispute. Ipinakita niya sa akin ang mga dokumento nang tanungin ko kung maaaring ibenta o isangla. Umiling siya. Habang may kaso, mahirap yan. Isang magandang bahay. Pero, nakatali. Sunod, pinuntahan ko ang lote. Pagdating ko, hindi isang malinis na lote ang nakita ko, kundi isang lugar na may mga barong-barong, may mga nakatirang informal settlers. Nilapitan ako ng ilang lalaki. Anong kailangan mo? Sinabi kong tinitingnan ko ang lupa. Ngumisi sila. May nagmamay-ari na nito. Kung sino man ang susubok umagaw, ililibing namin dito. Naintindihan ko agad. Hindi ito usapin ng papeles, kundi ng posibleng gulo. Pag-uwi ko, mabigat ang dibdib ko. Hindi ako masaya. Nanalaman ko ang kahinaan nila. Nadismaya ako. Nagtayo si Aling Carmen ng isang entablado. Nagpamigay ng mga problemang ari-arian at pagkatapos ay sinabihan akong magtiis at magpatuloy sa pagbabayad. Ang ipinamahagi niya pala ay problema at tulad ng inaasahan ko, nagsimulang magising ang dalawang hipag ko. Tumawag si Lea, nanginginig ang boses. Isabel, may alam ka ba tungkol sa lote? Narinig kong tumanggap daw si Mama ng down payment. Sumagot ako. Ang tinanggap ninyo ay isang bagay na maaaring gawin kayong responsable. Tanungin ninyo si Mama kung kanino siya tumanggap ng pera at ano ang pinirmahan niya. Napabuntong hininga si Lea. Akala ko nanalo ako sa loto. Ngayon, natatakot na ako. Sabi ko, dapat ka talagang matakot. Dahil ang ari-ariang hindi malinis ay hindi biyaya, kundi utang. Kinabukasan, sumabog muli ang gulo sa bahay. Pero ngayon, ang dalawang hipag na ang kumukwestiyon sa ina nila. Ma, bakit may squatter sa lupa? Bakit may naniningil ng down payment? Sumigaw si Aling Carmen, binigyan ko na nga kayo, nagrereklamo pa kayo. Kung ayaw ninyo, isauli ninyo. Hindi na sila natakot. Sumigaw si Lea, anong biyaya? Ipinahamak mo kami, ma. Doon na rin nagtanong si Marco. Ma, may itinatago ka bang problema sa pera? Habang nagkakagulo sila, bumalik ang lalaking naniningil, si Tonyo, kasama ang isang abogado, isang linggo. Kung hindi ninyo ibabalik ang down payment, magsasampa kami ng kasong estafa. Kumpleto ang ebidensya. Natigilan ang lahat. Humarap sa akin si Aling Carmen, may pera ka. Tulungan mo ako ngayon, kalimutan na natin ang lahat. Tiningnan ko siya. Nagmamakaawa po ba kayo? O naguutos? Pagkatapos ng tanong kong iyon, natigilan si Aling Carmen. Hindi siya sumagot. Tinitigan lang ako ng masama at sinabing, sige, magaling ka na. Makikita mo ang gagawin ko. Alam kong hindi siya titigil. Gagawa siya ng mas maruming paraan. Kinabukasan, maagang tumawag si Marco. Pumunta ka sa ospital ngayon din. Delikado na raw si Papa. Narinig ko ang delikado pero hindi na ako nagpanik. Tinanong ko, nakapagdeposito na ba kayo? Umiwas siya. Alam kong nag-aarte lang sila. Pumunta pa rin ako. Pagdating ko sa ospital, sa may billing section, naghihintay na silang lahat, si Aling Carmen, Marco, Lea at Ana. Pagkakita sa akin, sumigaw si Aling Carmen sa gitna ng maraming tao, tulungan ninyo ako. Ang manugang ko, mayaman pero pinapabayaan kami.
Ayaw niyang magbayad. Gusto niyang ipahiya ako sa publiko para mapilitan akong magbayad. Sumingit si Marco, nakakahiya ka. Anong sasabihin ng mga tao? Sumagot ako, mas mahalaga sa'yo ang sasabihin ng iba kaysa sa kung ano ang tama. Nahihiya ka hindi dahil sa akin, kundi dahil mali ang kinakampihan mo. Sumugod si Lea. Isabel, magbayad ka na. Gusto mo bang may mamatay dito? Si Ana naman ay umiiyak sa tabi. Nakakatawa. Hindi sila nagmamakaawa. Binibigyan nila ako ng kasalanan. Inilabas ko ang telepono ko, hindi para magpadala ng pera, kundi para ipakita ang voice recording at mga litrato ng mga dokumento na nasave ko. Ipinakita ko sa staff ng billing. Magbabayad po ako kapag naging malinaw ang lahat. At kung may gustong gumawa ng eksena rito, may panlaban din po ako. Sumugod si Aling Carmen para agawin ang mga hawak ko. Tinatakot mo ba ako? At tulad ng isang murang dula, bigla siyang bumagsak sa sahig, hawak ang dibdib. Tulungan ninyo ako. Sinaktan ako ng manugang ko. Nagulat ang mga tao. Pero kalmado kong sinabi sa staff, may CCTV po dyan. Paki-review na lang kung kinakailangan. Habang nagkakagulo, isang staff ang marahang humila sa akin. Bumulong siya, Ma'am, mag-ingat po kayo. May nagsumite po ng Special Power of Attorney, SPA. Dito, balak po nilang gawin kayong garantor para sa lahat ng bayarin. Nanlamig ako. Hindi lang nila ako ipinapahiya, gusto pa nila akong igapos ng legal. Bumalik ako sa gitna ng mga tao at nagsalita ng malakas. Sino ang nagsumite ng SPA na may pangalan ko? Sino ang gumamit ng pirma ko? Hindi na ito issue ng pamilya. Ito ay posibleng pamemeke. Natigilan silang lahat. Kinuha ko ang telepono at tumawag sa abogado ko sa harap nilang lahat. Attorney, kailangan ko po kayo dito sa ospital. Kailangan kong magpa-blotter tungkol sa paggamit ng pekeng dokumento na may pangalan ko. Pagkasabi ko noon, namutla silang lahat at alam ko, ang kanilang drama ay bumalik sa kanila. Dahil nang tumawag ako ng abogado, ang kwento ay hindi na tungkol sa isang masamang manugang, naging tungkol na ito sa mga papeles, pirma, at sa kabayaran ng panlilinlang. Pagkatapos kong tumawag sa abogado, umuwi na ako. Tahimik si Marco sa biyahe, hindi na sumisigaw. Pagdating sa bahay, narinig ko ang boses ni Aling Carmen mula sa kwarto. Sige, ituloy mo yan. Tingnan natin kung makakatulog ka pa ng mahimbing sa pamilyang ito. Hindi ko siya pinansin. Maya-maya, lumabas si Marco. Isabel, magpadala ka na lang muna ng isang beses, aayusin ko ang lahat. Masyadong mabigat ang ginawa mo. Ngumiti ako ng mapakla. Aayusin mo gamit ang bibig mo o gamit ang pirmahan mo na. Nagalit siya pero hindi na makasigaw. Inilabas ko ang mga ebidensyang nakalap ko, ang mga dokumento ng boundary dispute, ang mga litrato ng loteng may squatter, at ang impormasyon tungkol sa down payment. Ipinakita ko sa kanya, ito ang mana na ipinamigay ng nanay mo. Sa tingin mo ba dapat ko pa ring bayaran ang mga problema ninyo? Namutla siya. Paano mo nakuha ang mga to? Sagot ko, dahil hindi na ako naniniwala sa mga pangako at luha sa bahay na ito. Sumigaw siya, iniimbestigahan mo ang nanay ko. Ginagawa mo siyang kriminal? Tiningnan ko siya, iniimbestiga ko ang patibong. Isang patibong kung saan ang iba ang aako ng problemang ari-arian habang ako ang aako ng cash. Isang patibong kung saan, kapag sumabog ang lahat, ang pangalan ko ang nakalagay sa papeles. Hindi na ako tanga. Pumasok ang dalawang hipag ko. Balisa na. Sabi ni Ana, akala ko totoo. Ngayon sinisingil na kami sa down payment. Natatakot ako. Si Lea naman ay humila sa akin sa isang sulok at bumulong. Isabel, inutusan ako ni Mama noon na magpagawa ng peking pirma. Hindi ko ginawa, pero may ibang gumawa. Minsan, nakita ko si Marco na may iniaabot na mga papeles sa isang tao sa labas. Tinanong ko si Mama, pero sinigawan niya lang ako. Nanlamig ako. Hinarap ko si Marco. Magsabi ka ng totoo. May kinalaman ka ba sa SPA? Umiwas siya.
Huwag kang maniwala sa kanya. Gusto mo lang akong sisihin. Ngumiti ako. Anong responsibilidad? Ang maging pitaka ng pamilya mo. Ipinakita ko sa kanya ang isang litratong kuha ko dati, kung saan palihim siyang lumabas mula sa silid ng mga dokumento, may hawak na folder. Namutla siya. Tinulungan ko lang si mama. Ginigipit siya sa pera. Kung hindi ko ginawa, idedemanda siya. Nanay ko siya. Nang marinig ko yon, wala nang galit, kundi isang malamig na katotohanan. Umamin siyang may kinalaman siya. Tumango ako. Malinaw na. Hindi na ito tungkol sa bayarin. Ito ay isang sabuatan para igapos ako gamit ang mga papeles at pinili mong pumanig sa kanila. Nag-text ako sa abogado ko. Bukas, ituloy na natin ang susunod na hakbang. Kinaumagahan, maaga akong pumunta sa ospital kasama ang abogado ko. Hiningi namin sa administrasyon ang kopya ng SPA na isinumite. Nakita ko ang papel, ang peking pirma. Sa harap ng staff at ng abogado, idineklara ko, hindi ako pumirma dito. Ito ay pamemeke. Nag-request kami na gumawa ng opisyal na report. Sakto namang dumating si Marco at Aling Carmen. Sumigaw agad ang biyenan ko. Anong drama na naman ito? Hinarap ng abogado ko si Marco. Mr. Marco, paano mo maipapaliwanag ang peking pirma na ito? Hindi makasagot si Marco. Sumingit si Aling Carmen. Ginawa niya yan para sa akin, para sa mga magulang niya. Tiningnan ko siya. So, alam ninyo po, natigilan siya. Sinabi ng abogado ko ang mga posibleng kasong kriminal na kakaharapin nila. Habang nangyayari iyon, dumating si Tonyo, ang lalaking naniningil, may dalang mga dokumento at voice recording. Sumigaw siya sa gitna ng hallway. Kailangan kong makuha ang pera ko ngayon. Ito ang resibo. Ito ang pirma mo. At ito ang recording ng pangako mo. Namutla si Aling Carmen. Nagulat ang dalawang hipag na kararating lang. Doon na sumabog ang lahat. Ma, totoo bang tumanggap ka ng pera? Humarap ako sa kanilang lahat at sinabi, mula ngayon, kung sino ang pumirma, siya ang mananagot. Tinitigan ko si Marco. Doon ko unang nakita ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Ang takot ng isang taong naintindihan na ang isang peking pirma ay maaring sumira sa buong buhay niya. Pagkatapos ng eksena sa ospital, gumuho ang lahat sa pamilya ng asawa ko. Ang villa ay opisyal na inutusan ng munisipyo na gibain ang bahaging lumampas sa boundary. Ang halaga nito ay bumagsak. Si Tonyo ay nagsampa ng kasong estafa laban kay Aling Carmen. Si Marco ay sinuspinde sa trabaho dahil sa issue ng integridad. Nag-away-away ang magkakapatid, sinisisi ang isa't isa at ang kanilang ina. Sa ospital, naging mahigpit na sila. Lahat ng bayarin ay kailangan ng tamang pirma at tamang tao. Nawalan na sila ng paraan para gamitin ang pangalan ko. Isang gabi, tumawag si Aling Carmen, umiiyak. Isabel, wala na akong matakbuhan. Patawarin mo na ako. Tulungan mo ako. Sumagot ako. Naranasan ko na rin pong mawalan ng matakbuhan noong kasama ko kayo. Kinabukasan, lumuhod siya sa labas ng bahay namin, nagmamakaawa. Hindi ako lumabas. Hindi dahil sa galit, kundi dahil alam kong kapag ginawa ko iyon, babalik lang ako sa parehong siklo ng pang-aabuso. Nag-file ako ng annulment. Hindi dahil sa galit, kundi dahil naintindihan kong ang isang pamilyang gumagamit ng peking papeles para igapos ako ay hindi na magbabago. Sa huling pagkakataon, kinausap ko si Marco. Ang pera, kaya kong kitain ulit. Pero ang dignidad ko, hindi. Nang makuha ko ang desisyon ng korte, gumaan ang pakiramdam ko. Parang isang normal na araw lang. Walang drama. Hindi ako naghiganti. Itinigil ko lang ang pagiging biktima. Sila ang gumawa ng kanilang mga problema at sila rin ang humarap sa mga kahihinatnan. Patuloy na nag-text si Marco. Humihingi ng tawad, nagsasabing naipit lang siya. Hindi ko na siya sinagot. Ang paghingi ng tawad ay walang silbi kung hindi mo kayang harapin ang iyong pagkakamali. Ang dalawang hipag ko, abala sa pag-aayos ng mga gusot na minana nila.
si Aling Carmen, nawalan ng pera at ng dangal, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili niyang mga desisyon. Minsan, naaalala ko ang lahat at napagtatanto ko, ang pagiging manugang ay hindi pagiging pitaka. Ang pagiging asawa ay hindi pagtitiis sa lahat para lang masabing buo ang pamilya. Akala ko dati, ang pagpapanatili ng isang tahanan ang sukatan ng tagumpay. Ngayon, alam ko na, ang pagpapanatili sa isang bulok na tahanan ay pagsama sa pagguho nito. Ang kailangan kong protektahan ay hindi ang isang imahe, kundi ang aking sariling kapayapaan at pagkatao. Isang araw, tinanong ako ng isang kaibigan, "Nagsisisi ka ba?" Nag-isip ako at sumagot, "Oo, nagsisisi akong nagtiis ako ng napakatagal. Hindi ito para sisihin ang sarili, kundi para ipaalala na ang kabaitan kapag nailagay sa maling tao ay nagiging kasangkapan para sa pang-aabuso. Hindi ako masaya na makita silang nagdurusa. Payapa lang ako, payapa dahil alam kong ginawa ko ang tama para sa sarili ko. Sila ang pumili ng landas nila. Sila ang pumiling ituring akong pitaka, gamitin ang sakit bilang tanikala at mandaya sa mga papeles. Ang tanging ginawa ko ay putulin ang bagay na bumubuhay sa kanilang kasamaan. Akala nila hindi ko kayang putulin ang 200,000 piso, ngunit ang desisyong iyon ang pumutol sa isang buong pamilyang bulok mula sa buhay ko. At habang tinitingnan ko ang nakaraan, isa lang ang hiling ko. Kung may nakakarinig man ng kwentong ito na nakikita ang sarili nila, tandaan ninyo, mahalaga ang kabaitan, ngunit dapat itong may kasamang hangganan, hindi para makipagkumpetensya, kundi para mabuhay ka.